Dito makikita kung gaano kalakas ngayon si Luka. Hindi lang sa loob ng court, pati sa mismong court. Pinalitan ng Lakers ang kanilang court during NBA Cup, balik sa normal na court ang ginamit ng LA. Dahil yun sa reklamo ni Luka na masyadong madulas at baka madisgrasya ang mga player. Mismong technician ng NBA ang nagsabi agad na yung court na ginagamit ng Lakers sa in-season tournament ay unplayable versus sa Dallas. Ibabalik nila di umano sa vendor para ayusin. Sila lang ang pinayagan na hindi gumamit ngayon ng special court. Ang kulit din ni Commissioner hindi nilalagyan ng decals yung court kapag playoffs at finals kasi daw baka madulas yung mga player. Pero kapag in-season tournament, tad-tad yung buong court. May time pa naman daw kasi makarecover kung sakaling merong ma-injured. Dalang unang player na na-injured dati na nasisi yung court si Jaylen Brown nung madulas siya at nagkaroon ng groin injury. Papatapos na ang oras nun sa game nila sa in-season tournament. Tapos sinundan ni Precious Achiuwa na publicly kinall out din yung court na sinabing madulas. Kasama din ni Luka na nagbigay ng concern regarding sa court ay si Rui Hachimura. Ginawa na rin naman kasi ng Dallas yan dati nung unang inimplement ang in-season tournament. Sinabing na delayed yung delivery ng floor na gagamitin. Pero ang sinabi talaga doon, ayaw ng Dallas at ni Luka na gamitin yung bagong court kapag in-season kasi nga baka ma-injured yung player. Si Anthony Davis naman dapat makakabalik pa ng expected December 2 pero ininsist niyang makalaro versus Lakers, natuloy din. Noong November 17, sinabing 7 to 10 games pa ang reported na mawawala si AD. Halos isang buwan na wala si Anthony Davis. Sunod kasing laban ng Lakers at Dallas January 25, home court ng Mavericks yun. Ang sunod naman na laban nila na home court ng LA February 13, bago yung putukan. Busy ata si AD nun. Kaya di umano pinilit ni Anthony Davis na maglaro sa unang game versus Lakers dahil di umano sa ginawa din ni Luka nung unang game niya sa Dallas home court last season. 45 points ba naman yung ginawa? Halos dinismantle yung Dallas, saka may gustong patunayan si AD na kaya niya pa rin maging isa sa best big man dahil yung Lakers game ang isa pa rin sa merong pinakamalaking media coverage. Ito rin kasi ang best time na makabalik siya galing injury dahil ang sunod na laban nga nila next year na. Si Austin Reeves naman papasok ng Dallas game nasa average ng 28 points, 5 rebounds, 7 assists, 49 and 31%. Kapantay sa average itong sina Steph at James Harden. All-star number ngayon si Reeves. Konti lang din ang lamang ni Anthony Edwards sa kanya. Samantalang si LeBron naman sa loob ng 3 games prior yung Dallas game, nasa 17 points, 5 rebounds, 8 assists. Kapag naka 10 games na si LeBron at nasa same average pa rin sa assist, nasa Lakers ang tatlong player na leader ng assist na kasama sa top 10. Si Luka ang number 4, si Austin Reeves tabla sa number 10. Kung dati si Klay Thompson merong splash bro, ang Lakers naman ngayon may bromance. Pinasayaw ni Luka at ni Austin Reeves itong si Klay Thompson. Parang nawala na talaga sa wisho si Klay ngayong season. Ang ganda pa naman ng stretch niya dati kaso biglang nawala at tinatarget na ng ibang mga teams. Okay na rin yung second debut ni Anthony Davis ngayong season. Pinahirapan din ng Dallas yung Lakers. Hinabol nung fourth quarter nakalamang ng isa kaso na DeAndre Ayton. Nakalimutan pa ng statistician na nasa Dallas na sa AD, nilagay pa siya sa Lakers. 129-119 para sa Win Angeles Lakers. Hanep, 5-game winning streak na. 12 points, 5 rebounds at 5 assists naman para kay Anthony Davis. Si DeAndre Ayton, muntikan pang kainin yung sinabi niya. 17 points, 8 rebounds at 2 blocks. At least maganda ang laro ni Ayton versus dito kay Anthony Davis sa home court game nila. Dahil sabi ni Ayton, nung bago maglaro si Anthony Davis versus Lakers, ibibigay ni DeAndre Ayton yung matagal nang hinahanap ng Lakers. Big numbers, defensive anchor. Kung nagkataong maganda yung nilaro ni Anthony Davis, yari si Ayton sa mga fans na naman. Wala rin naman kasing connect yung sinabi ni DeAndre Ayton patungkol kay Anthony Davis. Pero dahil sa Lakers siya naglalaro, syempre iko-connect pa rin yun. Baka yung matagal nang hinahanap ng Lakers yung sentro na merong nakatato sa likod na dominaton. Si LeBron 13 points, 5 rebounds at 7 assists. Si Luka 35 points at 11 free throws. Si Austin Reeves nahiya pa, 38 points, 8 rebounds, 8 out of 9 sa free throws, 2 points na lang, 40 points na sana kay Reeves.